Isang kongresista ng US ang nagsabing siya ay pinigil ng mga settler sa Judea at Samaria. Pero hindi ipinakita ng video na nilabas niya ang pinaka-importanteng bahagi ng kwento. Nang lumabas ng buong kwento, naisulat na ang mga headline. Kaya, ito ba talaga ay isang inosenteng pagbisita na nauwi sa gulo? O isang maingat na inihandang komprontasyon na layuning galitin ang Israel at lumikha ng susunod na viral na iskandalo? Tara't alamin natin. Maligayang pagbabalik sa Judaikasyon dito sa JNS TV. Nasa balita si Kongresista Ro Khanna ng US Congress dahil sinabing pinigil siya ng mga settler habang bumibisita sa mga Arabong sakop ng Palestinian Authority. Nagpost siya ng video na walang paliwanag sa sitwasyon. Puro armadong Israeli lang ang makikita. Pero ano nga ba ang totoong nangyari dito? Naglabas ng impormasyon ang pulisya ng Israel. Ayon sa ulat, may grupo ng mga tao na humarang sa isang ruta sa Judea at Samaria. Pagdating nila, sumama ang mga pulis sa mga puwersa ng IDF na nasa lugar na. Aktibob pinigilan ng IDF ang pag-usad ng grupo ng mga turista dahil pumasok sila sa isang itinalagang saradong sonang militar. Ayon sa batas ng Israel, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sibilyan sa mga lugar na ito para sa kaligtasan at seguridad. Walang nasaksihang anumang karahasan ang mga rumesponding opisyal sa lugar. Mulay, wala talagang karahasan. Sa halip, ang naging focus ng tugon ng mga tagapagpatupad ng batas ay nakatuon sa mga nag-organisa ng tour. Batay sa body-worn camera footage, malinaw na binalaan ng mga opisyal ang leader ng grupo dahil hindi ito ang unang beses niyang nilabag ang utos na huwag pumasok sa radong sonang militar. Binigyan siya ng huling babala na ang susunod na paglabag ay magre-resulta sa agarang pag-aresto. Ipinaliwanag sa mga kalahok ng tour ang utos militar at pinalaya silang makaalis. Sige, himayin natin ito. Isang kongresista ng US ang lumabag sa batas. Tama lang na siya ay pinigilan at pagkatapos ay binaligtad niya ang buong insidente. Gaya ng sinabi ng pulis, alam ng tour operator na ito ay isang saradong sonang militar. Pero pumasok pa rin siya at isinama pa ang kongresista. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ka man. Kung papasok ka sa isang saradong sonang militar, dapat kang pigilan. Isipin mo kung nasaktan si Khanna sa isang pagsasanay ng IDF gamit ang totoong bala. Siguradong sasabihin niya na sinadya siyang targetin ng Israel. At ngayon, sumasabog ang kwentong ito sa mainstream media dahil gustong-gusto ng mga taong ito ang pagkakataong siraan ang mga Hudyo sa Judea. Ito ang realidad. Pinahinto ng seguridad at ng IDF ang kongresista at ang kanyang delegasyon at walang nangyaring karahasan. Pagkatapos ay pinayagan na siyang umalis. Ito ay isang halimbawa ng isa pang taong galit sa Israel na sa kasamaang palad ay nagtagumpay na makuha ang reaksyon na gusto niya. Hindi ako magugulat kung sinadya ng kongresista na magpakita roon para manggulo sa mga Hudyo, lumabag sa batas, at umasa na magkakaroon ng ganitong klaseng reaksyon. Ngayon, maaring pagtalunan sa PR kung ano ang dapat o hindi ginawa ng Israel. Pero para sa akin, malinaw na ito ay sinadyang palabas. Ayon sa New York Post, dumating si Khanna sa Israel at hindi pinansin ng mga alok na makipagkita sa mga dating bihag na Israeli at mga nakaligtas sa Oktubre 7. Si Khanna, na dating sumusuporta sa Israel, ay kamakailan naging matinding kritiko nito at nauugnay sa ilang umano'y anti-Semitic na personalidad ayon sa New York Post. Nag-post si streamer Hassan Piker sa X na makikipag-usap siya kay Khanna sa Lunes tungkol sa umano'y insidente. Sino si Piker? Siya ang taong nagsabing mga ortodoksong Hudyo ay buman ng pag-aanak ng magkakamag-anak at 1,000 beses na mas mabuti ang Hamas kaysa sa Israel. Ngayon, ang ganitong kwento ay kumakalat at nagiging controversial sa social media na nagpapasama sa imahe ng Israel. Dapat tandaan ng lahat na sinadya ng lalaki at ng grupo niya na pumasok sa saradong military zone ng IDF. Iyon ang mahalaga. Inusisa siya sandali at pagkatapos ay pinalaya. Walang nangyaring karahasan, pero nagpasya siyang dalhin ang kwentong ito sa international media. At syempre, masaya nilang sinuportahan ito. Ang New York Times, CNN, at iba pa ay nagbo-broadcast ng mga larawang laban sa Israel at sa Judea at Samaria, ngayon sa buong mundo. Pero mahalagang tandaan ang totoo. Sinabi rin sa akin na pinag-iisipan ni Khan tumakbo bilang presidente ng US sa 2028.
Ano pa bang mas magandang paraan para ilunsad ang kandidatura, kundi pumunta sa Israel, ipakita ang paglaban sa Estadong Hudyo, at ipalaganap ang negatibong imahe sa mundo? Pinapalakas nito ang kanyang progresibo at woke na taga-suporta sa California, kung saan siya galing. Mga kababayan, huwag kayong magpaloko. Huwag kayong magpaloko. Isa itong sinadyang, planadong kampanya para pasukin ang saradong military zone laban sa Estado ng Israel at sa mga Hudyo. Huwag kayong magpaloko. Sa pagpapatuloy, iniulat ng Jewish Breaking News na ang mga kontra-Israel ay hindi na kontento sa pagpoprotesta sa mga event ng Israeli real estate sa mga lokal na sinagoga at iba pang lugar. Sa Gran Bretanya, napunta na sa parlamento ang usapan na sinusubukang gawing krimen ang pagbili ng lupa sa Israel. Nagkaroon ng mainit na debate sa parlamento ng Britanya tungkol sa pagbili ng lupa ng Briton sa Judea at Samaria ngayong linggo. Pinangguna ni Baroness Jennifer Chapman ng Darlington ang panukalang gawing krimen ang mga transaksyong ito na sinasabing labag sa batas internasyonal ang mga settlement. Dalawang miyembro ng British Conservative Party ang tumutol at tinuligsa ang gustong gawing krimen ang pagbili ng lupa ng mga Hudyo sa Judea. Panoorin natin ang clip na ito. Ano bang kapaki-pakinabang na layunin ang iniisip ng kagalang-galang na baroness na makakamit ng panukalang ito bukod sa pagpapalaganap ng malalim na anti-Semitikong ideya na dapat etnikong linisin ang Judea at Samaria sa mga Hudyo? Isang lugar, kung maipapaalala ko lang sa kapulungan, na nanatiling nasa ilalim ng pamamahala ng Israel sa buong Oslo Accords. Mga Ginoo, hindi natin ginagawang kriminal ang mga mamamayang Briton dahil sa pagbili ng ari-arian sa iba pang pinagtatalunang teritoryo sa mundo. Bakit kailangan itangi ang West Bank? Lalo na kung maaaring umabot ito sa Area C na ganap na nasa control ng Israel ayon sa Oslo Accords at gagawing kriminal ang mga Britong Hudyo na bibili ng bahay sa kwarta ng mga Hudyo sa lumang lungsod ng Jerusalem. Kaya maaari ko bang tanungin ang kagalang-galang na ginang? Hindi ba't ang katayuan ng pinagtatalunang teritoryo ay usapin para sa mga estado at internasyonal na batas at hindi dapat na tinutukoy sa pamamagitan ng pambansang batas kriminal na ipinapataw sa mga individual na mamimili? Naroon sina Lord Stuart Pollock at Lord Martin John Callahan, parehong miyembro ng British Conservative Party na sumusuporta sa Israel. Ngayon, ang mga politikong ito ay hindi kapani-paniwala. Saan ba sila nanggaling? At umaasa ako na may nakakaalam dito sa Israel na may dalawa tayong kaibigan doon sa UK. At tama ang sinasabi ng dalawang ito. Tinawag nilang mapagkunwari ang mga nagsisikap na paalisin ang mga Hudyo sa Judea sa pamamagitan ng etnikong paglilinis. Sabi ni Pollock, ang asal na nagbabawal sa mga Hudyo sa Judea ay nagpapalaganap ng antisemitismo. At pagkatapos ay tinanong ni Callahan, bakit kailangan pag-initan ng mga Hudyo sa Judea kung hindi naman natin sinasabing mali para sa mga Briton na bumili ng ari-arian saan mga panig ng mundo? Ipinaliwanag niya na ayon sa lohika, magiging kriminal ang mga British na Hudyo kung bibili sila ng ari-arian sa lumang lungsod ng Jerusalem. Naintindihan talaga ng mga politikong ito at pinili nilang pumanig sa kabutihan laban sa kasamaan. Malinaw ang moralidad ng mga taong ito. Dapat imbitahan natin sila sa Israel at bigyan ng medalya. Ipinapakita lang nito na hindi lahat ng tao sa labas ay galit sa atin. May mga kaibigan talaga tayong mabubuti at makatuwirang na nakakaintindi. Magaling ang UK Conservative Party dahil tama ang panig nila sa isyung ito. Sa kasama ang palad, may iba pang balita mula Europa. Inaprubahan ng Parlamento ng Ireland ngayong linggo ang batas na nagbabawal sa pag-aangkat ng mga produktong gawa sa mga komunidad ng Israel sa Judea, Samaria at ilang bahagi ng Jerusalem, isa sa pinakamalawak na hakbang sa kalakalan ng isang bansang Europeo. Ipinagbabawal ng Israeli Settlements Bill ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa residensyal, agrikultural at komersyal na negosyo ng Israel sa labas ng internasyonal na hangganan nito. Ayon sa Sentro Kanang Koalisyon, inihanda ang batas bilang tugon sa advisory opinion noong 2024. Opinyon ng International Court of Justice na nagdeklara na ang presensya ng Israel sa Judea at Samaria at silangang Jerusalem kasama ang Gaza ay labag sa batas internasyonal. Isa ang Ireland sa pinakamaingay na kritiko ng Israel sa Europa mula ng masaker ng Hamas noong Oktubre 7. Kinilala ng Dublin ang tinatawag na Estadong Palestino noong 2024 dahilan upang isara ng Israel ang embahada nito sa kabisera ng Ireland.
Noong Hunyo, pinagbawalan ng Ireland pumasok sa bansa sina Ministro ng Pambansang Seguridad na si Itamar Ben-Gvir at Ministro ng Pananalapi na si Bezalel Smotrich. Inasahan na limitado lang ang direktang epekto nito sa ekonomiya. Gayunpaman, mahalaga ang batas na ito sa diplomasya dahil Ireland ang unang European Union member na nagpatupad ng komprehensibong pagbabawal sa pag-aangkat na tumutukoy sa mga komunidad ng Israel sa Judea at Samaria. Mariing tinatala ng Israel ang batas sa buong proseso ng pagbasa. Sinabi ni kalihim ng Ugnayan Panlabas Gideon Saar na laban sa mga Hudyo ang hakbang na ito at nagbabala na pagbabayaran ito ng Ireland kung maisa sa batas ito. Iginiit niya na hindi patas ang pagtutok nito sa mga komunidad ng Israel. Kaya heto ang kwento. Hindi mag-aangkat ang Ireland ng produktong Hudyo dahil sa kanilang lokasyon. Kung ikaw ay Hudyo na nakatira sa lumang lungsod ng Jerusalem, ang pinakabanal na lungsod sa mundo para sa Hudaismo, isang lungsod na may kasaysayang Hudyo sa loob ng 2,500 taon, binoboykot ka ng Ireland. Kung gumagawa ka ng produkto sa Hebron ng mga Hudyo, boboykotin ka ng Ireland kahit nakalibing doon ang ating mga ninuno. Pero mukhang pwedeng magbenta ang mga Arabo mula lumang lungsod ng Jerusalem sa Ireland. Kung alitan talaga ito sa lupa, na hindi naman, hindi ba mas makatuwiran na itigil muna ang pagbili ng lahat ng produkto sa lugar hanggang maayos ang lahat? Hindi ganyan ginagawa nila. Tina-target nila ang mga kumpanyang Hudyo at sinasabing walang karapatan ang mga Hudyo manirahan sa ilang lugar dahil sa lahi o paniniwala. At ano ang tawag doon? Diskriminasyon yan. Nagpapanggap ang Ireland na concern sa karapatan ng mga Arabo o Muslim. Pero ano na ang ginawa nila para protektahan ang mga ito sa ibang bansa? Bakit tahimik sila tungkol sa iba pang di umano'y alitan sa lupa sa mundo? Nagpapasa lang sila ng batas kapag sangkot ang mga Hudyo o ang Israel. Makakasama ang batas na ito sa mga Arabong nagtatrabaho sa kumpanyang Hudyo sa Judea at Samaria dahil ipagbabawal ang mga ito. Kaya huwag mong sabihin sa akin na nakikinabang ang mga Arabo o Muslim sa hakbang na ito sa kahit anong paraan. Matinding laban sa Israel ang Ireland nitong mga nakaraang taon. Ginamit nila ang masaker noong Oktubre 7 na ginawa laban sa mga Hudyo para atakihin ang mga Hudyo. At dyan, masasabi ko lang, nakakahiya. Sa pagpatuloy, ang Palestinian Media Watch ay nagbibigay ng sumusunod na impormasyon. Ang Arabo-Israeli na teroristang si Maher Yunus at pinsan niyang si Karim ay dinukot ang sundalong Israeli na si Avraham Bromberg habang nakalive noong 1,980. Walang awang binaril siya sa ulo at iniwan sa gilid ng kalsada na akala'y patay na. Pinalaya noong 2023 ang 2 teroristang mamamatay tao matapos ang 40 taon sa kulungan. Kaya mahalaga ang impormasyong ito ngayong linggo. Si Maher Yunus, ang teroristang responsabale, ay namatay ngayong linggo. At ano ang pinagkakaabalahan ng PA? Pinupuri nila ang mamamatay tao. Sabi ng PMW, ipinakilala ng matataas na opisyal ng PA at FATA ang mamamatay tao bilang dakilang lider, simbolo, mandirigma, at huwaran ng mga susunod na henerasyon ng Palestino, inilarawan din bilang biktima ng Israel. Sinabi ni Jabril Rajub, kalihim ng Fatah Central Committee, habang nagpapaalam ako sa dakilang pambansang figurang ito, inaalala ko ng may pagmamalaki at malaking paghangga ang kanyang marangal na landas ng pakikibaka. Tingnan natin ang clip na ito. Una sa lahat, nakikiramay kami sa buong sambayan ng Palestino kasama ang lahat ng mga paksyon nito. Napakasakit nito para sa amin bilang mga Palestino. Sa totoo lang, nawalan kami ng isa sa mga haligi ng pamilya sa mga bilangguan. At mahalaga ito para sa buong sambayan ng Palestino. Ngunit ang mga taong ito at ang maranal na kasaysayan ay mananatiling alaala ng susunod na henerasyon dahil si Maher Yunus, ang mandirigmang ito, ay patuloy na mabubuhay sa bawat kwento ng pakikibaka ng sambayan ng Palestino. Ngunit ang kanyang pamana bilang isang mandirigma ay nananatiling buhay sa puso ng mga Palestino, patunay sa 4 na dekada ng pagtitiis at katatagan. At ayan na nga. Tinukoy ng Palestinian Media Watch ang humigit kumulang 100 lider at opisyal ng PA na ngayong linggo ay nagpuri sa alaala ng teroristang ito. Hindi na dapat magulat dito. Binabayaran ng PA ang mga terorista at pamilya nila sa pagpatay ng mga Hudyo. Araw-araw hinihikayat ng media at edukasyon ng PA ang karahasan at ginagawang bayani ang mga tinaguriang martir. Pero tahimik ang Ireland, syempre. Tahimik ang EU, tahimik ang UK.
dapat kong sabihin na karamihan ay tahimik, gaya ng nabanggit ko kanina tungkol sa dalawang kahangahangang politiko mula sa UK. Pero sa kabuuan, parang normal lang ang lahat. Binaliwala ng mundo ang papuri sa mga terorista. Alam ng Israel ang sitwasyon, pero sa di malamang dahilan, nananatili pa rin ang PA. Hindi ko alam bakit ganun ang sitwasyon. Sinubukan natin ang Oslo at ang lupa kapalit ng kapayapaan, ngunit lahat ay nabigo. Nauwi ito sa pagpaslang sa mga Hudyo sa kalsada ng Jerusalem, Tel Aviv at Netanya. Siguro, baka balang araw magkaroon tayo ng sapat na tapang para sabihing tama na. Gusto kong itama ang maling akala tungkol sa buhay sa Judea at Samaria. May partikular na imahe ang marami tungkol sa mga residente rito. Akala nila ang aming komunidad ay puro makabayan, relihiyoso, mga lalaking may kipa, babaeng may takib sa buhok at iba pa. Ngayon, dahil natatakpan ng ulo ko, baka hindi ako ang tamang tao para maglino ng mga maling akala. Pero sa totoo lang, napaka-diverse ng Judea at Samaria. May mga lugar na tinitirhan ng ultra-orthodox, may karamihan ng makabayan at relihiyosong populasyon, at meron ding komunidad ng secular o halo ng orthodox at secular na Israeli. At dito papasok ang susunod. Sa unang pagkakataon mula noong dekada 80, may itatatag na bagong komunidad na nakatuon para sa sekular na populasyon sa kanlurang Binyamin. Isinusulong ng Binyamin Regional Council ang planong bagong komunidad ng Natof sa kanlurang bahagi ng nasasakupan nito. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa pambansang pananaw ng pagpapaunlad ng lupain ng Israel para sa lahat, secular, relihiyoso at Haredi o ultra-orthodox. Sinabi ni Israel Gantz, pinuno ng Binyamin Regional Council at Yeshua Council, ipinagmamalaki naming ilatag ang pundasyon ng Natof at inaanyayahan ang mga pamilya na makibahagi sa pagtatatag ng pionerong komunidad na magiging pundasyon at mangungguna sa bagong bayan. Ang Natoaf ay bahagi ng mas malawak na plano ng konseho sa buong Binyamin kung saan inaasahang magtatayo ng 6 na bagong komunidad ngayong taginit. Talagang magandang balita ito. At gaya ng sinabi ko, ito ang unang pagkakataon mula pa noong dekada 80 na may bagong komunidad na itinatayo, partikular, para sa mga secular na pamilya. Ang Natoaf ay planong itayo malapit sa mga komunidad ng Nili at Naale, ilang minutong biyahe lang mula sa gitnang bahagi ng Israel. Panahon ng maintindihin na hindi pare-pareho ang mga Hudyo sa Judea, taliwas sa pinapakita ng mainstream media. Tinatanggap ng aming mga komunidad ang lahat ng Israeli. Kung balak mong lumipat dito, maghanap ng komunidad na bagay sa iyo. Pero pabulaanan natin ang mga stereotype dahil hindi ito tama at ginagamit lang ito para bigyan ng masamang imahe kung sino talaga tayo. Tuloy tayo, may iba pang magagandang balita ngayong linggo. Inaprubahan ng gabinete ng Israel ang 27 milyong shekel na plano para palakasin ang pagpapaunlad ng mga hotel sa Judea at Samaria sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga hadlang at pagbibigay ng grant sa konstruksyon. Ayon sa Ministeryo ng Turismo ng Israel. Pinanggunggunahan ni Ministro ng Turismo Chaim Katz ang programang may 7 milyong shekel para sa formal at legal na pagpaplano ng mga proyekto mula 2026 hanggang 2030. Kasama rin ang 20 milyong shekel na grant para suportahan ang pagtatayo, pagpapalawak at pagbabago ng hotel facilities. Sabi ni Katz, layunin ng inisyatibo niyang buksan ang potensyal ng turismo sa biblikal na puso ng Estadong Hudyo. Layunin ng inisyatiba na magdagdag ng hotel rooms, hikayatin ang mga magdamagang pananatili sa halip ng mga maghapong pagbisita at palakasin ang lokal na ekonomiya. Kaya malaking balita ito. May ilang bed and breakfast o Airbnb rentals sa buong lugar pero hindi ito sapat. Napakakaunti ng mga hotel na pagpipilian sa rehiyon. Magandang balita ito para sa turismo. Karaniwan, pumupunta ka dito para sa day trip at bumabalik agad sa hotel sa Jerusalem o Tel Aviv. Sana sa bagong inisyatiba, magsimula ng mag-overnight ang mga tao sa Judea at Samaria. Magkakaroon sila ng chance na mapuntahan at makilala pa ang iba't ibang lugar. At syempre, gumastos ng mas marami sa mga produkto at serbisyo ng lokal na negosyo. Panalo ang planong ito para sa lahat. Ngayon, silipin naman natin ang mga pang-araw-araw o mas tamang sabihin, panggabing aktibidad ng IDF na siyang nagtitiyak ng ating kaligtasan dito sa Israel. Noon Martes ng gabi, inaresto ng IDF ang 20 wanted na terorista sa Judea at Samaria.
Kabilang sa mga suspect ang mga nagpaplano magsagawa ng teroristang pag-atake, isang nagbebenta ng armas, isang suspect na sangkot sa pagpupuslit ng mga taong iligal na pumapasok, at mga suspect na konektado sa teroristang organisasyon na Hamas. Natapos ng mga sundalo ang isang operasyon sa himpapawid sa lugar ng Menashe Brigade. Sa operasyon, nagsiyasat ang mga sundalo ng mahigit 50 estruktura sa lugar malapit sa Jenin. Matapos ang kutukan sa Hebron, inaresto ng IDF ang 5 pinaghihinalaan at inusisa pa ang iba sa lugar ng Judea Brigade. Sa lugar ng Tulkarim, na nasa ilalim din ng PA, inaresto ng mga sundalo ng IDF at mga opisyal ng pulisya sa hangganan ng Israel ang 4 na pinaghihinalaang kaanib ng Hamas, pati na rin ang isa pang wanted na pinaghihinalaan dahil sa hinalang pag-uudyok sa terorismo sa lugar ng Funduk. Tandaan, isa lang itong karaniwang gabi na napagpasyahan kong ibahagi. Gabi-gabi, ganito ang mga operasyon ng IDF. Nagpapasalamat ako sa matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF na matapang pero hindi naghahabol ng papuri at isinasagawa ang mga operasyong ito sa kalagitnaan ng gabi upang ang natitirang bahagi ng bansa sa Israel ay makatulog ng ligtas. Dito nagtatapos ang Judea Kitchen ngayong linggo. Salamat kina Barba Khamanov, producer, Aaron Wogelenter, engineer, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Yuris Feretsky, station manager, at Tolga Senatov, video editor. Ako si Josh Hazen, correspondent ng JNS News. Ito ay isa na namang edisyon ng Judeacation dito sa JNS TV. Siguraduhin ninyong mapanood ang lahat ng kamanghamanghang nilalaman na inihahatid ng JNS TV. Mag-super thanks, mag-subscribe, at bisitahin ang jns.org para sa mga pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits ulit sa susunod na linggo dito sa Judea Kitchen, eksklusibo sa JNS TV.